Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga kapatid na nandyan po sa Saudi Arabia. Magandang gabi po at welcome pong muli sa ating Intercede. At ngayong gabi nga po is ipagpapatuloy po natin yung ating series about gentleness. So, this will be yung yung last natin, bali magiging last natin ng devotion for gentleness ngayong month na to. So, yun po, welcome po sa bawat isa, sa mga kapatid na kasama natin dito sa Zoom, na mga nanonood sa Facebook at sa YouTube. Welcome po ngayon oras na to at samahan niyo po ako sa ating magiging devotion. Ayun po. Kamusta po ang bawat isa? And I hope ay mabuti po kahit po ang iba ay nasa trabaho, yung iba po ay pagod. Purihin ang Panginoon at tayo ngayon ay nagsama-sama para sa ating weekly intercede. Ayun po, no? At bago po tayo magpatuloy, sige po, tayo po ay manalangin muna. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, purihin ka, Lord God, sambahin ka, takilain ka, Lord God. At salamat po, Lord God, sa gabing ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God, upang kami makapagpanalanginan at makapag-aaral ng iyong salita, Lord God. Lord, salamat po sa pribilehiyo, Lord God, na binigay mo upang makapag-share ng salita mo ngayong oras na ito. Lord, dalangin ko nga po, Lord God, na samahan mo ako, ikaw ang manguna, Lord God, at Lord, bigyan mo ako ng wisdom at knowledge, Lord God, at understanding sa devotion na ito, Lord God, na dalangin ko, Lord God, na ikaw lamang po ang maitaas sa gabing ito, Lord God. At patuloy, Lord God, buksan mo nga po ang puso't isipan namin, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, Lord God, ng sagay namin itong maunawaan, Lord God. At Lord, sa iyo namin, Lord, at itinataas ang oras na ito, Lord God, bantayan mo nga po ang aming connection na wala pong maging sagabal at magtuloy-tuloy lamang po ang aming connection ng hindi po maputol, Lord God, ang aming pag-uusapan, Lord God. And Lord, muli Lord God, maraming salamat po sa iyo namin binibigay ang pinamataas na papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen. Ayun po. So, tayo po ay magpapatuloy, no? So, bali, wala naman, marami tayong verse na makikita ngayon about gentleness. Pero, as we continue, basahin po muna natin yung verse ng Galatians 5:22-23. Sabi po dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, every week sa natin is lagi natin itong nakikita yung verse na to. Ito yung fruit of the Holy Spirit nga. So, since nag-start tayo ng series ng devotion, ang naging topic natin is about dito sa fruit of the Holy Spirit. So, base sa binasa natin, no, itong mga fruit na to is alam natin na mahirap. Kumbaga, by our own, na kumbaga yung likas na tayo is mahirap natin itong magawa or magampanan yung mga fruit of the Holy Spirit na to. It's bali dito sa Galatians 5:22-23, sinasabi dito that the Holy Spirit works in us to be more like Christ. So, bali ito yung mga attitude or yung pag-ugali na nagli-lead sa atin to be more like Christ. Alam naman natin ang characteristics ng ating Panginoong Jesus, di ba? Makikita natin sa Kanya yung mga characteristics na to. Yung fruit of the Holy Spirit is sa Kanya natin makikita. And we all know naman, yun nga, by our own, di ba, yung kung sarili lang natin is hindi natin talaga kayang may apply ito. Hindi natin to kayang magawa sa pang-araw-araw. Kaya we need the Holy Spirit, di ba? Kaya ipag-pray natin lagi na gabayan tayo lagi ng banal na Espiritu sa pang-araw-araw na
sa bawat gagawin natin, sa bawat pakikisalamuha natin or sa pang-araw-araw natin is mag-manifest sa buhay natin yung mga bunga na to. So as we continue, nasa gentleness po tayo. What is gentleness daw po ba? So, ayun nga, nabanggit natin, yung gentleness is fruit of the Holy Spirit. Ito daw is demonstrated through kindness and a heart of humility. So, when we are gentle, mapapakita natin yung kindness din and yung puso natin as humble. May humility tayo sa puso natin. When we are gentle, nagiging mabait tayo or humble sa rin natin. So, as Christian, masasabi natin na dapat sa atin makikitaan tayo ng gentleness sa ating mga buhay. Bilang tayo yung mga nakakilala sa Panginoon, makita sa buhay natin yung gentleness. And ang tanong lamang po ay sa pamumuhay natin is may gentleness po ba tayo? Gentle in a way na nagiging mabait tayo sa pakikitungo natin sa ating mga kapwa and nagiging may humility ba tayo sa puso natin. So, yung sinabi nga natin, tayo as Christians, dine-demonstrate natin yung gentleness ni God through our words and actions towards others. Di ba? Pinapakita natin yon sa mga pananalita natin at sa mga action natin sa pakikitungo natin sa kapwa natin. And lagi natin tatandaan na si Jesus Christ, siya yung ating pinaka-greatest example ng gentleness. Na makikita rin natin sa Bible yung mga gentleness na yung pagiging gentle ng Panginoon. So, balit ngayon, marami tayong verses na babasahin about gentleness na kung saan we will learn yung new ways that the gentleness of Christ na magre-reflect sa buhay natin. So, by prayer, panalangin natin sa Panginoon na ito ay may pamuhay natin na mag-grow sa buhay natin yung fruit of the Holy Spirit na to. So, as we continue, let's define muna yung gentleness. What is gentleness? So, sabi rito, gentleness is defined as having or showing a mild, kind, or tender temperament or character. Diba? Yan yung alam naman natin na yung characteristic of being gentle, yan. Mild, kumaga mahinahon, diba? The way magsalita is mahinahon, mabait, yung hindi kagad magagalitin talaga. And yung character niya is talagang makikita mo na sa buhay niya na minsan niya, 'di ba? Sabi may sinasabi o naririnig tayo na itong taon to kahit galit na pag nagsalita parang hindi pa galit eh. 'Di ba? Kumbaga, ang gentle niya. 'Di ba? And yung second definition daw dito is moderate in action, effect, or degree, not harsh or severe. Diba? And siya, through action, 'di ba? Hindi tayo yung kumbaga harsh, yung mabagsik, 'di ba? Hindi malala ang pakikitungo natin, hindi kumbaga mabuti yung pakikitungo, hindi kumbaga hindi brutal, parang ganon. So, base sa binasa natin ng definition ng gentleness, masasabi ba natin sa sarili natin that we are gentle? 'Di ba? Lagi natin tatandaan that gentleness was used interchangeably with the word kindness, humility, and meekness. 'Di ba? Siya yung kumbaga kasama ng mga pag-uugali ng being kind, humble, and meek. 'Di ba? Fairness and sweet reasonableness were also used in the Bible dictionary to describe a gentle person. 'Di ba? Yung being fair and yung sweet reasonableness, kumbaga maayos lahat ng niya, the way siya magsalita, the way siya mag-react, maayos. So, pinag-usapan natin ng gentleness. Siyempre, ang opposite ng gentleness, yun nga, yung harsh, severe, or unreasonable.
'di ba? Yung kung yung nakikita mo sa isang tao or sa sarili natin, kabaliktaran nito, 'di ba? Yun ay masabi mo hindi ka gentle, 'di ba? So true gentleness daw is cultivating a softness of heart towards others. Kumbaga, yung pakikitungo natin sa iba is meron tayong softness of heart na sinasabi, yung compassion natin, yung pagiging mabuti natin sa kapwa natin. So, yung Bible, meron siya maraming example ng gentleness na pinakita sa atin. So, example of gentleness ay ano daw, hindi na tayo lalayo. Siyempre, yung mga example ng gentleness na pinakita ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? And ayun nga, yung mga example na to, nagre-reflect na yung magandang example na binibigay sa atin ni Jesus Christ of being gentle. Na kung saan sinasabi nga, the gentle Lamb of God is the ultimate example of gentle spirit as He consistently demonstrate a softness of heart towards others. Diba? Nakita naman natin, diba, yung pag-uugali or yung character ni Jesus Christ, ang ating Panginoon, kung paano siya makitungo sa tao, diba, yung puso niya towards others, diba? Nakita natin yan sa mga kwento sa Bible. So, Jesus was kind and tender, sinasabi nga, and toward the people he encountered that were sick, yung mga may sakit, yung mga oppressed, yung mga may hirap, yung mga outcasts during that time, nakita natin yung kabutihan, yung kabaitan, yung pagiging gentle ng ating Panginoon. So, we have a more specific example dito na ipapakita na kung saan pinakita yung gentleness ng ating Panginoong Hesus. So, yung una is yung, kung natatandaan natin, yung kwento sa John 5 na pinagaling ni Jesus Christ yung matandang lalaki sa pool. Kung natatandaan natin, 'di ba, yung hindi siya nakakalubog, 'di ba? Pinakita ng Panginoon yung gentleness niya doon, and yung isa pa is yung kung natatandaan din natin yung babaeng dinudugo for 12 years. 'Di ba? Pinakita rin ng Panginoon yung gentleness niya doon. Yung paggamot niya or yung pag-heal ng leper sa Mark 1. Ilan lang to sa mga examples na binigay sa atin sa Bible na kung saan pinapakita yung pagiging gentle ng ating Panginoong Hesus. So sabi rito, his interactions with the disciples was an ongoing demonstration of kindness towards others. 'Di ba? Yung pakikitungo rin niya sa mga disciples niya, isa ring magandang pagpapakita ng kabutihan or gentleness niya sa ibang tao. So as a Christian, lagi natin tatandaan na ang model pa rin natin is laging si Christ. 'Di ba? Kasi sa panahon niya, marami na tayong kumbaga ginagawang model sa buhay natin. Gaya sa social media, talagang mga personalities diyan, marami na tayong mga ginagaya, yung minsan ginagaya na natin yung the way sila manamit, the way sila kumilos, the way sila magsalita. Pero lagi natin tatandaan at iano natin na ang gawin nating model is si Jesus Christ. 'Di ba? Napakaganda na tayo bilang Kristiyano, ginagawa nating model, the way magsalita, the way makitungo sa tao, is yung ginagawa pa rin ni Jesus Christ. So, yun po, lagi natin tatandaan na ang gayahin nating model is si Jesus Christ. So, ayun po. So, meron po tayong series of verses dito regarding gentleness na pag-usapan natin ng konti. And actually, I think mga 15 verses siya. And actually, marami siyang verses, pero ayun nga, namili lang tayo ng mga ilan-ilan. So, una rito is, pag-uusapan natin is yung Proverbs 15:1. Sabi dito, yung Proverbs 15:1 daw is, gentle words are calming. So, sabi rito sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So, lagi kong pag binabasa ko yung English translation, binabasa ko lagi siya sa ASND version, yung Tagalog version. Kasi mababaw yung pagkaka-translate niya and madaling unawain. Sabi niya, ang malumanay na sagot
ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 'Di ba? Alam naman natin na hindi siya mahirap intindihin na sabi, our words have the power to stir up anger or we can choose to give a soft answer. So the gentle response can diffuse the situation and restore calm. Alam naman natin, 'di ba, na pagka nakikipag-usap na lang tayo or mayroon tayong kumbaga diskusyonan, pag gentle answer is madaling kumbaga hindi ka yung temper mo hindi pero pagka narinig mo na sumagot yan ng pabalang or hindi maganda, 'di ba? Nakakainit ng ulo, nakakagalit. So, nire-remind lang tayo dito na when we do or hear gentle words, kumbaga nakakakalma ng ating pakiramdam. Ito ang kagandahan ng pagiging gentle din sa buhay natin. Ayun po. So, sunod po, sabi dito is yung Proverbs 15:4. Sabi dito, gracious words are powerful. Sabi, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. Sabi dito, ang malumanay na pananalita ay nakakapagpasigla ng kalooban ng tao. Ngunit ang masakit na salita ay nakakasugat ng puso. Ayun, verse na to, tinuturuan tayo na yung gentle tongue has the power to be life-giving. 'Di ba? Yung malumanay na pagsasalita, 'di ba? Kumbaga nagiging life-giving daw siya. Gaya ng puno, 'di ba? For example, yung puno, yung mga fruit trees nagpo-provide ng fruit, nagpo-provide ng food for nourishment, and yung shade ng trees nagpo-provide ng rest and refuge sa init ng araw. So, we can choose words daw that are life-giving and good for building up rather than tearing down. 'Di ba? Yung kung ano lang natin is talagang yung masasakit na salita talaga is talaga nakakasugat ng puso. Kumbaga nakakasakit talaga, 'di ba? Nandiyan nga yun, 'di ba? Minsan nagtatanim pa tayo ng sama ng loob dahil sa masamang salita na nasabi sa atin. So kaya hangga't maaari, nire-remind tayo na hangga't maaari, bantayan natin yung bawat sinasabi natin, 'di ba? Sabi yung guide sa Proverbs 15:4 nga, gracious words are powerful. 'Di ba? Hangga't maaari, aninin natin na magkaroon tayo ng gentle tongue in communicating with others, 'di ba? Pakikipag-usap natin sa iba. Ayun po. So, yung pangatlo is yung Proverbs 25:15. Sabi po rito is responding rather than reacting. Sabi dito, through patience, a ruler can be persuaded, and a gentle tongue can break a bone. So, yun nga. Sa Tagalog, ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makakapanghikayat ng mga pinuno at kahit na ng may matitigas na puso. 'Di ba? Ang ganda, no, na sabi nga, ang mga mahinahon magsalita. 'Di ba? Nakaka-encourage. Even yung mga leaders, may encourage mo sila. Even yung mga matitigas yung puso, may encourage mo sila kapag mahinahon at maayos yung pagsasalita natin. Sabi nga rito, choosing to be slow to speak daw, quick to listen, and selecting gentle words wisely is far more effective than reacting quickly in difficult situations with those in authority. 'Di ba? Hangga't maaari, kahit example sa boss natin, pag nakikipag-usap tayo, 'di ba? Piliin natin maging mahinahon tayo makapagsalita, makipag-usap sa kanila. 'Di ba? Kahit ang ano natin is hindi ako ang tama, ako ang natin sa kanila, 'di ba? Makitungo or makiusap tayo sa kanila ng maayos. Kumbaga mas madaling unawain kapag mahinahon tayo magsalita or maayos tayo makipag-usap. 'Di ba pa? Ayun po. Yun po ulit isang reminder sa atin. 'Di ba? Responding rather than reacting. So next po is yung Matthew 5:5. Ito na babanggit din to lagi. Like last week, nabanggit din to ni Ate Risa
sa Devo niya. Sabi, strength under control. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Di ba? Mapapalad yung mga mapagpakumbaba. Di ba? Na dahil mamanahin nila ang mundo. Sabi, and sabi sa atin dito na lagi natin tatandaan, yung meekness and gentleness are used interchangeably in the Bible. Lagi magano yan. Kumbaga magkasama yan na magka-meaning, magkasing kahulugan yan. So, meekness or gentleness daw has more to do with entrusting or depending on God for all things. Sabi dito, yung lahat ng battles natin, yung relationship, yung mga difficult na circumstances, sabi, rather than trying to control things daw in our own strength. So, meaning daw, with a heart of humility, we can depend on God rather than our own strength. Di ba? Yun yung sinasabi sa atin dito sa Matthew 5:5. Strength under control. So, proceed tayo sa susunod. Sabi rito is Matthew 11:29. Salvation through Christ leads to rest. Take my yoke upon you, sabi dito, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Diba? Itong Matthew 11:29 is yung salita ng ating Panginoong Hesus na iniwan sa atin. So, yung Bible verse daw nito is speaking of salvation through Christ rather than through the man-made requirements of the Pharisees. So, faith in Christ daw, atoning work on the cross is all we need to be saved. Diba? Yung atoning work, yung ni Christ sa cross, yung pagkamatay niya sa cross. So, coming under the authority of Christ means He will direct and guide us in all things. Sa lahat man ng bagay or sitwasyon natin sa buhay. At sinasabi niya rito that His authority is not burdensome, rather gentle and will provide rest. Kumbaga may kapahingahan tayo sa presence ng ating Panginoon. Yung salvation na tinanggap natin kay Jesus Christ, inililid niya tayo sa kapahingahan. Diba? Kung talagang maintindihan natin yung salvation na tinanggap natin sa Panginoon, inano niya tayo sa kapahingahan. Kaya sabi rito, take my yoke upon you and learn from me. Diba? You will find rest in me. Diba? Natatandaan natin yung, diba, nung last Friday, diba, binanggit ni Bro Marbs din yan sa message niya, yung kanta nga, diba, yung lift up your hands. Diba? Sa mga pagkakataong talagang mabigat ang pakiramdam natin, talagang parang walang-wala na tayo sa buhay natin, nire-remind tayo na si Jesus Christ, nandyan siya, di ba, na sabi nga, ibigay mo yung mga problema mo sa akin, di ba, and I will give you rest. So, napakaganda nung kantang yon, and tatandaan ko yun nung parang high school yata o college. Talagang lugmok ako noon. Hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon noon. Nandun pa ako sa dating paniniwala. Then napakinggan ko siya. Talagang napaiyak ako nung inintindi ko yung lyrics niya habang tumutugtog siya. Talagang napaluha ako. Which is true naman, talagang yung rest na bibigay sa atin ng Panginoon is talagang hindi mo, kumbaga, matutumbasan ng yung kapahingahan mo na nakatulog ka na maayos or something. Iba yung rest na nararamdaman natin sa presensya ng ating Panginoon. So next po is yung Titus 3:1-2. Gentle is practiced towards everyone. So sabi dito, remind the people to be subjected to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and always to be gentle toward everyone. Diba? Nire-remind tayo dito na yung pagiging gentle sa bawat isa palagi. Sabi dito sa Tagalog, paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa may mga kapangyarihan. Kinakailangang lagi silang handa sa paggawa ng paggawa ng anumang mabuti, huwag nilang siraan ng sino man at huwag silang maging palaaway. Sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagpakumbaba sa lahat. Diba kanina,
earlier pinag-usapan natin yung demonstrating a heart towards others. Di ba? Yung compassion natin sa ibang tao. So this requires the putting aside selfish ambition and demonstrating good conduct towards others. Diba? Tatandaan niyo yung Philippians 2:3-8, di ba? Yung selfish ambition natin, yung mga pansariling ano natin is kalimutan natin. Di ba? Ipakita natin yung good conduct towards others. Pakita natin yung compassion natin sa ibang tao. So, yun po. Yun yung sasabi sa atin dito na practice towards everyone, to everyone. Ipakita natin yun na in a way na hindi yung puro sarili lang natin, kundi isipin din natin yung kapakanan ng ibang tao. So, next po is yung Colossians 3:12, clothing gentleness. Sabi dito, no? Therefore, as God's chosen people, holy, dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Diba? Sa Tagalog, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayo maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. So, yun, no? Kung mapapansin natin, no, yung mga verses na binabasa natin, no? Yun nga, yung kapareho niyang is yung kindness, humility, patience, and compassion. Diba? Kumbaga, kasama niya yan or kapatid niya yung mga mga karakteristik na yan. So, as a children of God, yung mga anak ng Diyos bilang Kristiyano, we are called and empowered to reflect compassion. Kumbaga, yung compassion in a way na love in action. Kumbaga, in action, yung pagmamahal natin, pinapakita natin yung kindness, yung humility, yung gentleness and patience. 'Di ba? Kaya ipakita natin 'yan. Kumbaga meron tayong 'di ba, yung armor of God. Kumbaga ito naman, suot din natin 'to, yung clothed in gentleness, 'di ba? Yung compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Lagi nating isuot 'yan sa pang-araw-araw. Kumbaga, i-desire natin, ipag-pray natin na sa araw-araw, may apply natin yung mga pag-uugaling ganito. Ayun po, no. Next po is yung 1 Peter 2:18, which is ito pareho lang siya halos din nung sabi displaying gentleness to everyone. 'Di ba na madali nating naintindihan to na sabi nga, servants, be subjected to your masters with all respect, not only to the good and gentle but also to the unjust. So, 'di ba? Sabi dito niya, sundin natin mga nang may takot sa Diyos yung mga amo natin, hindi lang yung mga mababait kundi pati yung mga malulupit. 'Di ba? Kumbaga, wala tayong pipiliin when we display yung gentleness sa ating buhay. Sabi dito, displaying gentleness to everyone. 'Di ba? Wala tayong pipiliin na kung yung mga mabubuti lang ba sa atin ang bibigyan natin ng gentleness or yung kumbaga lahat pati yung mga nakikitungo sa atin ng hindi maganda, 'di ba? Nire-remind tayo na be gentle pa rin sa kanila as we are kumbaga sinasalamin natin yung pagiging Christian or pagiging Christ-like. Ipakita natin to or i-display natin to everyone. Yun yan. Sabi din dito that gentleness is to be demonstrated to everyone, even those who act unfairly and are prideful or unkind. Di ba? Di ba? Malinaw sabi, to who act unfairly, prideful, or unkind. A high calling of God's people is have compassionate hearts to people who don't act in a lovable way. Kasi 'di ba, alam natin na napakadaling maging mabuti kapag mabuti sa atin yung kapwa natin, 'di ba? Pagka pinapakitunguhan tayo na maayos, madaling makitungo na mabuti. Pero yun nga, kapag kabaliktaran na, kapag hindi na maganda yung pakikitungo sa atin, 'di ba? Yung sinasabi nga dito na when they act unfairly, prideful or unkind, in a way na masama na talaga yung pakikitungo sa atin. 'Di ba? Kung baga yung talagang hindi mo na maano ng sarili mo yung mga ginagawa sa iyo,
pinapaalalahanan tayo dito na display gentleness pa rin. Kumbaga, be gentle to them pa rin. 'Di ba? Pakita natin sa kanila that we are Christian, na kahit pangit ang ipakitungo mo sa akin, susuklian kita ng mabuti. 'Di ba? Sabi nga, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. 'Di ba? Huwag mong babatuhin ng bato din. 'Di ba po? Ayun po, no? Napakarami pong reminder na binibigay sa atin ng mga verses na to. And proceed tayo sa kasunod, Galatians 6:1. Sabi dito, gentleness restores. Sabi dito, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Diba? Sa Tagalog, sabi, mga kapatid, kung may magkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal, balik loob sa Panginoon. Ngunit gawin nyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Diba? Bilang tayo, sabi nga, pinapaalala tayo na tayo yung maging guide sa kanila, na kumbaga yung kapatid natin na nakagawa ng mali, ng pagkakasala, tayo ang maging way para makabalik siya. 'Di ba? Ma-restore yung siya. 'Di ba? Makabalik siya sa Panginoon. 'Di ba? Sabi, God's children daw are called to restore others in a spirit of gentleness. 'Di ba? Restore means to return daw someone to their former condition, like ibalik siya sa Panginoon. 'Di ba? So doing so daw in a spirit of gentleness means we do it with humility pa rin, and kindness and love. In a do it with humility, meaning knowing our own need for a savior. 'Di ba? Yun yung nire-remind natin about gentleness dito. Then this is how sabi dito, this is how I want to be treated when I sin. Kumbaga, tayo, mas gusto natin na i-treat tayo ng ganito. 'Di ba? Na kumbaga, pag nagkasala tayo, tayo, kumbaga, i-encourage tayo. 'Di ba? Kapag nagkamali tayo, i-encourage tayo. Pag nagkamali yung kapatid natin, i-encourage natin. Kumbaga, akayin natin pabalik. Kasi minsan, 'di ba, na-experience natin na tayo pa yung nagiging buyo or nagiging reason nila para lumayo sila lalo sa presensya ng Panginoon, 'di ba? Which is iwasan natin. 'Di ba? Gamitin natin yung gentleness to restore, 'di ba? Para maibalik yung kapatid sa Panginoon, hindi para ibuyo natin siya mas lumayo sa gawain or sa Panginoon. Dali lang po. Sorry po, sa baba. Ayun po, tuloy po tayo sa Ephesians 4:2. Sabi, how to bear with others daw. Dali lang po. May nagpupukpok po sa baba. Ayun po, pasensya na po. Sabi po dito sa Ephesians 4:2, how to bear with others. Sabi, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love. So, sabi dito, maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, at magpagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. 'Di ba? And gawin natin to in a way na natin ang ng ating Panginoon, 'di ba? Yung bearing with others. 'Di ba? Samahan natin lagi ng humility, gentleness, and patience. 'Di ba? Let's ask natin ng Panginoon na tulungan tayo in His way rather than our own way, 'di ba? Na hindi yung pansarili natin na way. 'Di ba? Alam naman natin that ang ating Panginoon, He is faithful to help us to live out all that He calls us to do. 'Di ba? Lahat ng gusto ipagawa sa atin ng Panginoon, tutulungan niya tayo.
'di ba? And gamitin natin yung pagiging gentle sa pagtulong sa others, kumbaga to bear with others. Ayun po. And next po is Ephesians 4:32. Forgiveness reflects Christ Jesus. Maganda po itong paalala sa atin. Di ba? Yung forgiveness reflects Christ Jesus. Sabi, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Di ba? Isang kumbaga utos sa atin ng Panginoon. Di ba, na yung pagpapatawad. Kasi di ba, alam naman natin that Jesus Christ, pinatawad niya lahat ng kasalanan natin. Di ba? Sabi dito, therefore, how could we withhold or but natin pagkakait yung kindness and compassion towards others in the area of forgiveness. So, lagi ko na-share tong bagay na to, yung pagdating sa forgiveness. Yung narinig ko nga sa isang pastor, di ba? Yung mga ibang kapatid is alam na to, yung pagdating sa forgiveness, pag may nagawa daw sa atin, yung kapwa natin, di ba? Iisipin natin lagi na ganun ba kabigat or kahit sabihin natin it's a matter of life and death na yung ginawa sa iyo, di ba? Lagi natin iisipin at tatanungin sa sarili natin, yung nagawa sa atin ng kapwa natin, di ba? Yung nararanasan natin ngayon sa ginawa sa atin ng kapwa natin, i-compare mo sa na-experience ng ating Panginoong Jesus bago siya pinako sa cross, yung ginawa sa kanya, di ba? Yung nilatigo-latigo siya, dinuraan siya, di ba? Nangyari sa Panginoong Jesus yun, pero at the end, nagpatawad ang Panginoon, di ba? Kumbaga, lagi natin isipin, yung ginawa ba ng kapwa natin sa atin is mas mabigat ba sa na-experience nating Panginoon. And kung isipin natin, ang Panginoong Jesus, kahit yun yung na-experience niya, nagpatawad pa rin ang Panginoon. Pinatawad pa rin niya tayong lahat. Ayun po. So, sabi dito, we are demonstrating the love of Christ daw when we humbly and gently respond to offenses with forgiveness. Diba? Alam natin na hindi madali pagdating sa forgiveness na ang pinag-uusapan. Diba? Hindi ganun kadali sa atin. Kaya ang laking bagay din yung napag-aralan natin dati about 70/7, about forgiveness. Napakaganda ng pag-aaral na yon. Kaya pag next time na magkaroon tayo ulit nun is I encourage everyone na mag-attend nun. Mag-attend tayo ng pag-aaral na yon. Ayun po. Again po, sabi, forgiveness reflects Christ Jesus. Diba? Yung another reminder sa atin in gentleness. So, next po, 1 Peter 3:15-16, sabi dito, ready to respond with gentleness. Diba? Ito, sabi, sa Tagalog nga babasahin ko, sabi, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mainahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Diba? Sabi, always have answer daw to those who have questions about your hope. So, lagi tayong mag-respond or sumagot in a way na meron tayong pinapakitang respect and gentleness sa mga kausap natin or mga kahalubilo natin. So, nire-remind tayo dito that gentleness is an important quality when it comes to sharing truth that changes lives. Yan, di ba? Lagi nating pag nag-share tayo with gentleness and respect palagi. Lagi natin tatandaan yan. Ayun po. And punta po tayo sa next. Malapit na po tayong matapos sa mga verses natin. Sabi, sa Isaiah 40:11, words of encouragement for the sheep. Sabi dito, he tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those that have young.
Sabi dito, aalagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng pastol na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Kinakarga niya ang mga maliliit na tupa at maingat niyang pinagpapatnubayan ng mga inahing tupa. Sabi dito that the sheep that belongs to the Lord are receiving encouragement, that we will be treated with gentleness and kept close to the Lord's heart. Di ba? Lagi natin malapit tayo, yung mga tupa, sa puso ng ating Panginoon. At lagi natin tatandaan that He cares for us. Di ba? Yan yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, na yung gentleness niya towards us is pinakita niya through love. Ayun po. So, yun po, no? Tatandaan natin yung words of encouragement for the sheep. So, next po is yung let your gentleness be evident, na makikita natin sa Philippians 4:5. Sabi dito, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Alam naman natin na when something is evident, nakikita yon. At naiintindihan na, kumbaga, naunawaan natin at obvious siya kapag evident ang isang bagay. So, sinasabi lang sa atin dito that our gentleness is to be obvious to all because it is a testimony of God's work in us. Diba? Kailangan nakikita talaga sa buhay natin kasi nga yun yung nagiging testimony natin na kumikilos ang ating Panginoon sa buhay natin. Diba? Our testimony is used to bring glory to God and bring the unsaved to God. Diba? Nagbibigay ng kalwalatian sa Panginoon at naaakay natin yung iba palapit sa Panginoon. Kumbaga, through our life testimonies, di ba, nakaka-encourage tayo ng kaluluwa. So, nare-remind lang tayo dito na let the gentleness be obvious sa buhay natin. Kumbaga, laging nakikita or nakakakitaan tayo ng gentleness sa buhay natin. Di ba? Alam naman natin, di ba, as a Christian, laging nakikita dapat sa buhay natin. Hindi yung, ay, Christian ka pala, hindi halata, di ba? Hindi ganun. Dapat, pag sinabing, siya, Christian siya, di ba? Ano na kagad, alam na natin, di ba? Kumbaga, nakita sa buhay natin, di ba? Pag sinabi, yan, si Ate Mats, Christian yan, kasi ganito, ganun, napakabait niya, masayahin, napaka-gentle, di ba? Kumbaga, evident sa buhay natin ang pagiging Kristiyano, ang pagiging gentle, yung fruit of the Holy Spirit, nagmamanifest sa buhay natin. Ayun po. So, sige po, punta na po tayo sa last verse natin. Siyempre, ito nga yung fruit of the Spirit, yung Galatians 5:22-23. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, alam naman natin, nung nakakilala tayo kay Christ, yung Holy Spirit nagdwell na sa atin. So, bilang ang Holy Spirit na sa atin the fruit of the Spirit, nandun na rin yung gentleness sa atin. So, we all have yung fruit of the Spirit sa buhay natin nung nakilala natin si Jesus Christ. And God is faithful to complete a good work sa atin. So, we can ask Him or we can pray to God na, kumbaga, i-refine sa buhay natin yung mga areas na to or yung mga fruit na to sa buhay natin na, kumbaga, mag-manifest, maipamuhay natin. Di ba? Ipag-pray natin na yung Holy Spirit ay puspusin tayo sa araw-araw, which is included na nga rito din yung gentleness. Di ba? Napakagandang mapakinggan na kahit sa ibang tao na sasabihin, yan si Christian yan. Di ba? Di ba? Kumbaga, nakikita sa buhay niya na Christian siya. Kumbaga, napapamuhay niya. Di ba? So, ayun po, no? Yun po yung mga verses, mga ilang verses natin, na maraming verses na tinalakay natin. So, wrapping up yung mga Bible verse na to about gentleness, sasabi dito na
reflecting gentleness is heart work daw. Heart work in a way na hard work din, di ba? Na, di ba? Heart work yan. Kumbaga, Gilas Pilipinas, puso. Di ba? Dapat nasa puso yan, di ba? Sabi, cultivating a heart for others is not something we can do in our own strength. Lagi natin tatandaan yan na by our own, di ba? Hindi natin kayang ipamuhay yan or ano. Kasi alam natin, we are all alam natin na selfish tayo, 'di ba? Na lahat is talagang negative kung ano ang characteristic natin. So, we can depend on God naman, 'di ba? Na mag-work sa atin, 'di ba? I-transform tayo, 'di ba? Yung inner self natin na ma-demonstrate sa buhay natin yung kindness, yung humility, yung sweet reasonableness, yung lahat ng fruit of the Holy Spirit. Pag-pray natin lagi, start of the day natin, ipag-pray natin na mapamuhay natin or i-feel tayo ng Panginoon ng Holy Spirit, i-feel tayo ng Holy Spirit, makapamuhay tayo ng maayos, makapamuhay tayo with Christ-likeness sa ating mga puso. Diba? We have the privilege of cooperating with the work of the Holy Spirit in this particular area daw. So, ayun, lagi nating ipag-pray sa sarili natin na tayo'y makapamuhay with Christ-likeness sa ating mga puso, may pamuhay natin lahat ng fruits of the Holy Spirit na i-guide tayo sa araw-araw. So, ayun, what can we learn daw from these verses? Sabi dito, sa next slide, the Bible verses about gentleness above gives us an indication of how powerful gentleness can be in relationships and pointing others towards truth. 'Di ba? Yung verses na tinalakay natin about gentleness is napaka-powerful. 'Di ba? Na sa mga relationship natin, sa mga pakikitungo natin sa kapwa natin, sa pamilya natin, sa kaibigan natin. And yung pag-akay or pag-encourage natin sa ibang tao na makakilala sa Panginoon. Then another thing, the Bible verses daw above also inform us of how we can practice gentleness with our words and action. And yung mga parang reminders sa atin kanina kung paano natin ma-practice yung gentleness with our own words and action. So, before we end, sabi dito, in gentleness, sabi, what was your greatest takeaway as you read about gentleness? Ano yung, kumbaga, tumatak sa atin or napulot natin? Kumbaga, takeaway nga natin. And tanungin natin, ano yun natin yung mga sarili natin? How are we going to ask God to transform our heart toward others in this area? Ayun po, no? Ano yun po natin? Kumbaga, mag-self tayo, saliksikin natin sa sarili natin yung mga bagay na to, yung mga na pakinggan natin ngayong araw na to, and paano natin ito kumbaga iano sa Panginoon na tulungan tayo na ma-transform yung heart natin, 'di ba, sa bawat area ng na yan, yung mga tinalakay natin. So, ayun lamang po at glory to God po at God bless po sa bawat isa, and let's close in prayer po. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again salamat pong muli, Lord God, sa pinagkaloob mong oras na ito, Lord God, sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, dalangin niya po namin sa buhay namin sa pang-araw-araw na continue to guide and lead us, Lord God. Puspusin mo kami lagi ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na aming maipamuhay, Lord God, na ang pagiging gentle, Lord God, sa pakikitungo sa aming kapwa, Lord God, gamitin mong testimony ang buhay namin, Lord God, upang mailapit ang bawat tao na makakasalamuhan namin, mailapit namin sila sa iyo. Hindi lamang ang pagiging gentle, kundi, Lord God, lahat ng fruit of the Holy Spirit ay mag-manifest sa buhay namin, Lord God, maipamuhay namin, Lord God, at makita ng bawat taong makakasalamuhan namin na ito ay aming na ipapamuhay. Tulungan mo kami sa araw-araw na makapamuhay with Christ-likeness sa aming mga puso
At Lord, patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay, sa aming puso, Lord God. At Lord, muli Lord God, maraming salamat po sa bawat pag-aaral na pinagkakalob mo sa amin. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless po.